So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, napagawa tuloy ako ng video ngayon. So nakita ko po kasi itong pinost ni Harry Roque sa Facebook niya. At dito pinakita niya na si Duterte daw po, no, si Digong daw po ay simple lang daw po na tao, simple lang ang pamumuhay at hindi daw kurakot. Okay. So ito napaka-basic lang naman nito, no? At alam ko na content ko na to dati. Yun nga lang kasi ang pinopoint natin dito, hindi na po kasi bebenta yung ganyan eh. Honestly, no? Kasi kung kumbaga nung nakaraang eleksyon nung 2016, medyo nabulag po tayo sa Duterte branding na si Duterte daw po simple, simple daw po yung bahay, simple lang yung buhay, kumakain sa karinderya, pero eventually lahat po 'yon it's lie, 'di ba? Kasi nungalingan lahat 'yon. So ito pakita ko na lang sa inyo, no. So ito yung post ni Harry Roque kanina. Kanina lang 'to eh. Okay. So ito kasama niya si Badoy. Grabe no. Pangit mo pala Badoy, no? Hindi nga kasi kapag nasa SMNI siya ano eh, natatakpan ng makeup yung mukha niya, no? Pero ganyan pala siya kapangit pag walang makeup, no? So so yan si Badoy, si Duterte na ngiwi na yung mukha, tapos itong si Harry Roque. Okay. So, alam nyo kung ano nakakatawa dito? Yung mismong caption ni Harry Roque. So, sabi ni Harry Roque dito, no? Okay. First time to have a glimpse of FPRRD's very humble house in Davao City. Okay. Pwede pala talagang maging presidente na hindi nagpayaman. May he serve as an example to the youth who want to enter public service. Okay. So ngayon, ang pinapalabas niya dito, hindi raw po nangurakot itong taong ito sa loob daw po ng 6 na taon nung siya yung presidente. Okay. Tapos, ano pa ba sinasabi niya dito? Okay. So maging magandang example daw po si Digong sa mga kabataan. Well, ito lang seriously hindi ko po ina-advise na sundin ninyo yung ano, yung gusto ni Harry Roque. Sa mga kabataan po na nakakapanood po ng video po na to, huwag niyo po sundin yung advice ni Harry Roque na tahakin yung ginawa ni Digong sa Pilipinas. Kasi, so anong ibig sabihin yan? Kung magiging example pala si Duterte sa mga kabataan, baka pumatay din ng tao yan. At baka magnakaw din. O, di ba? So ito no, so syempre, as usual sa mga content natin, nagdidibang po tayo. Okay. So ito yung sinasabi ni Harry Roque. So, bali pala, sinasabi ni Harry Roque dito, ito pala yung first time ni Harry Roque na mapunta sa bahay ni Digong. At napakasimple lang daw po. Napakasimple lang daw po. Okay. Pero mga kababayan, no, actually, bago po naging aso ni Duterte si Harry Roque, ito si Harry Roque dati. Si Harry Roque, mga kababayan, anti-Duterte po yan. Anti-Duterte po yan dati at siya rin po ay anti-China. Pero hindi ko talaga alam no kung magkano po yung binusal nila sa bunganga ni Harry Roque para po mag-iba ng stand. 'Di ba? Tawag na nga ng mainstream media kay Harry Roque former human rights lawyer. 'Di ba? So isipin mo 'yon, 'di ba? Ganun na kapangit yung imahe ni Harry Roque, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kung dati human rights lawyer ka, ngayon, 'di ba? Former human rights lawyer ka na kasi nga sumusuporta ka sa isang mamamatay tao. Hindi. Seriously no, ito panoorin niyo to May video dito Sige. Ito, panoorin niyo to. And vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right line is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. Sir, Duterte is a very charismatic figure and a lot of people are behind him. Kung maalala nyo, lahat yung mga anomalyang mga proyekto. Wait. So, doon sinabi ni Harry Roque, no, nung election, nung 2016, anti-Duterte talaga siya. So, sabi niya nga dito, wag daw natin iboto ang isang self-confessed na murderer. Pero, ngayon, afterwards, ano na nangyari? Kasi mga kababayan, no, ako naniniwala talaga ako, no, na minsan po talaga, may mga tao po talaga na kayang ibenta ang prinsipyo.
Kung dati nga po si Harry Roque nga po ay isang human rights lawyer, pero ngayon parang iba na po yung stance niya. And then, ito pa nga yung isa, yung tungkol po sa China. So isipin nyo, di ba, kung gaano katarantado si Harry Roque. Talagang nag 180-degree turn talaga siya, no? From human rights lawyer, ngayon ay protector na ng isang mamamatay tao, di umano. Kung dati po ay anti-China siya, eventually, nag 180 degree turn na naman siya at naging pro-China na. So ito yung video. Tingnan nyo. Proyekto na pinondohan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa bansang China. So pinayagan natin pumasok ang China, maghanap at kumalak ng tanging yaman sa ating karagatan, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong, bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon nadideklarang null and void. No? Ang pinaka-latest, yung North Rail, na napadeklara namin na hindi nga kasunduan at sa proseso ng bidding. Tingin ko nagkaroon ng bentahan dyan. Attorney, itong Ano, so dito, no, sinabi ni Harry Roque na yung pinasok nga daw po na kasunduan ni Gloria Macapagal Arroyo nung si Gloria pa yung presidente ay nagkaroon daw po ng bentahan. So ngayon, kung titingnan naman po natin ngayon yung sinasabi ni Harry Roque at yung stand niya sa China, pro-China na po talaga siya. Kumbaga dati sinasabi ni Harry Roque, dapat yung mga karagatan natin na yan, dapat sa atin lang. Tapos ngayon, sinasabi na ni Harry Roque ngayon, hindi daw natin teritoryo yan. Gago talaga, no? So ngayon mga babayan, no, continue na natin yan. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-ipokrito itong si Harry Roque. So, ito lang, no, kayo ba naniniwala ba kayo na nagbago yung stand ni Harry Roque dahil nabayaran or kumita siya? Di ba? Sa pagtanggol sa mga Duterte at pati na rin po sa pagsuporta sa China. So ngayon mga kababayan, no, so kung regarding naman po dito sa sinabi po ni Harry Roque na pwede naman daw po na maging presidente nang hindi nagpapayaman. So ang tanong dito, sino ba ang presidente na nagpayaman? Di ba? Parang si Gloria ata yung alam ko eh. Diba? Si Gloria, tapos ito si Duterte. So tingnan nyo Kasi mga kababayan, no, ang sinasabi ko lang dito, masyado tayong binubulag ng mga DDS na to, na simple lang daw po yung buhay ni Duterte. Pero kung titingnan po natin itong mga kababayan, no, tingnan nyo ito Ito. Ito nabalita ito noong 2016, di ba? So hidden wealth, Digong linked to 41 properties. Okay. So diyan po sa pinapakitang bahay ni Harry Roque, na bahay daw po ni Duterte, bukod diyan, meron daw po sinasabi na 41 na bahay si Duterte. 41 na bahay. 2016 pa lang. Okay. So, ngayon, ang alam ko, dumami pa lalo ito. Pero ang catch dito kasi, paano natin malalaman at paano natin mabe-verify kung totoo itong mga report na to na mayroong mga property si Digong, ang ginawa ni Digong mga kababayan, tinago niya po yung salin niya. Ayan no. So ito nabalita ito noong 2021. So sabi dito, so ito yung PCIJ. So I think ito yung isang independent na journalism ito itong PCIJ So sabi dito PCIJ request for Duterte Sal-en runs into dead end. So ibig sabihin noong 2021, hindi pa rin po natin alam kung magkano po talaga yung totoong yaman ni Duterte kasi nga po tinago po yung Sal-en. Okay. So para sa hindi na po nakakaalam, ito yung nangyari noon. Okay. So ito the Central Office of the Ombudsman is the custodian of the Sal-ens of presidents, vice presidents, and constitutional officials. Okay? However, Ombudsman Samuel Martires issued in 2020 a controversial memorandum restricting access to the document. Okay? So ngayon mga kababayan, kung dati is yung salin po ng isang presidente at vice presidente at yung mga constitutional officials mga kababayan, naka-public po yan. Ang ginawa po ni Martires po ay dapat bago ka makahingi ng copy ng salin po ng isang presidente, particularly, dapat po ay may request ito ng ombudsman. So, pakita ko sa inyo, ito yan ito yung ginawa nilang kalokohan noong 2020 Teka lang, ito, pakita ko sa inyo
Okay, ito. Okay, may copy tayo dito. Okay, so ito yon. Yan. So mga kababayan, ito yung sinasabi po ni PCIJ. Okay, teka lang. Okay, ito. So ito po ay, ito 2020, di ba? Memorandum Circular number 1, Series of 2020. Amended guidelines on public access to statement of assets, liabilities, and net worth, and disclosure of business interests and financial connections filed with the Office of the Ombudsman. So ito po yung sinasabi nila. So ang nakalagay dito, di ba? Okay, a request will be evaluated and submitted for the action of the Ombudsman provided that the following requirements concur. The Office of the Official Repository of the SALN, the requested SALN is filed with or in actual possession by the office, and the requester completely fills in the form, complies with submission of the requirements, and pays fees if applicable herein provided. So ngayon mga kababayan, bago ka makakuha ng SALN ng isang presidente, dapat po ay meron po kayong request at aprobado dapat ito ng ombudsman. So, 'di ba? Yung sinasabi ni Harry Roque dito, na simpleng buhay lang daw po si Digong at hindi nagpayaman. Ang tanong dito, bakit gumawa ng isang batas itong si Martires para itago po yung SALN ng presidente? At mga kababayan, no, si Martires po kasi, okay, si Martires po ay appointee po ni Digong yan. Pakita ko sa inyo, no. So ito, yan, nakita nyo ba? Okay, kita nyo naman, no. So ito mga kababayan, no, ito yung ombudsman. So si Samuel Martires po ay na-appoint ni Duterte noong 2018, August 6, 2018. At matatapos po yung termino niya sa August 6, 2025. So 7 taon. Okay. So ano bang point natin dito mga kababayan? Okay. Hindi naman kasi pwedeng palitan ni PBBM itong si Martires. Basta-basta. Kasi po ang ombudsman mga kababayan, ito po ay isang impeachable na government official. Di ba? So, para siyang presidente actually. So, ina-appoint siya na presidente, pero para mapatanggal po ang isang ombudsman, dapat po dumaan po ito sa impeachment. So, wala. Ganyan po yung sistema natin eh. Wala tayong magagawa dyan. And then, mga kababayan, tinan nyo kung gaano tayo tinarantado, no? Tapos, ito pa. Okay. Kasi noong 2019 pa lang mga kababayan, napapansin na po talaga na si Duterte po talaga ay may tinatago. Okay, so kasi nga po, yumaman po si Paulo Duterte, yumaman si Sara Duterte, yumaman si Baste. Tapos si Digong naman tinago yung SALN. Okay. So ngayon, ang sabi ni Digong dito sa isang interview, no, nakita ko to sa ano ba tong Inquirer ata to, no. Or Philstar. So sabi Philstar. So sabi dito, no, Duterte says he will explain his wealth in due time. So 2019, 2024 na ngayon, so 5 taon na po ang nakalipas, hindi pa rin po natin nakikita yung explanation po ni Duterte sa mga yaman niya. So, ibig sabihin nun, may yaman talaga. Di ba? So continue, ayan o, di ba? O, kunwari, kumakain ng tinapay, simple lang. Pero yun naman pala, sobrang yaman naman pala, di ba? So sabi pa dito, no, President Rodrigo Duterte on Thursday insisted he would not disclose where he placed his wealth as he dismissed as garbage report questioning the spike in his income. No. Yumaman kasi si Digong mga kababayan. So ngayon, mga ka-streetwise, no, dahil nga pa sa yumaman si Duterte, ang ginawa ni Digong, imbis po na mag-explain sa mga tao kung bakit yumaman siya nung panahon na yon, ang ginawa niya, tinago niya po yung SALN niya. Di ba? So speaking at the campaign rally in Bacolod City, Duterte insisted he could explain his wealth in due time. So 2019 nung sinabi niya to, 2024 na mga kababayan, hindi niya pa rin po ina-explain yung kayamanan niya, di ba? However, said he would not reveal to critics where he placed his wealth. Kita mo katangahan talaga nito, no? So so ilalabas daw po ni Duterte at mag-explain daw po si Duterte kung bakit yumaman siya. Pero hindi niya raw po ito sasabihin sa mga kritiko niya. Para naman tanga, no? Hindi nga, paano mo gagawin kaya yun? So sabi po dito, no, well, sasabihin ko sa inyo in due time, mayaman, tanungin ko, bakit ko sasabihin sa inyo kung saan nakalagay, kung saan ko nailagay,
gago pala kayo. May mga may tao ba rito? Ma-hold up pa tayo. May pera ako, 'di ba? Ulul siguro 'to, no. So yun, no. Diyos ko, mas bakit ang ulo ko dito no, sa content na 'to. Okay. So yun mga kababayan. So ngayon, ano bang pinupunto po ng content na 'to? So ang gusto ko lang po sabihin dito, na kahit po na booking na po ng taong bayan na itong si Duterte nga po ay nagtatago po ng kanyang yaman. Pero pilit pa rin po itong bini-build up ng mga DDS na katulad nga po ni Harry Roque na ganito nga, saan na ba yun? Na ganito, na simpleng tao lang daw po si Duterte, na which is, base po sa record, parang hindi po ito tumutugma. Di ba? So yan, no? So yan po sa Team Replay mga kababayan, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin. So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then, dun po sa makakapanood din po ng video po na to, so pwede niyo naman siguro tong i-like, and then pwede rin kayo mag-subscribe kung di pa nakapag-subscribe, at kung di naman kalabisan, pwede niyo rin tong i-share. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat.